Kamusta mga kaibigan? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Narito si Pastor Antonio Jr. at nandito ako muli upang ipanalangin ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho at lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong buhay. Mga kapatid, bumubuo tayo ng malaking kadena ng pananampalataya na kumalat sa buong Brazil. Salamat sa patuloy ninyong pagbabahagi at pagpapadala sa mga WhatsApp group at salamat din sa mga nasa labas ng Brazil. Mga kapatid, maraming naabot na tao mula ibang bansa at pinupuri ko ang Panginoon dito. Lahat ito mga kapatid dahil ibinabahagi ko rin ang salita. Hindi sapat ang pagdarasal lang, dapat palakasin din ang pananampalataya. Ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig sa mensahe ni Kristo, kaya mahalaga ang pagninilay sa salita bago magdasal. Naiintindihan mo? Ngayon, babasahin ko ang isang talatang may malalim na kahulugan at tumatak sa buhay ko. Nung ibinigay ko ang buhay ko kay Jesus, isang gabi nung huling linggo ng Enero, 2002, pumasok ang Espiritu Santo sa buhay ko at hindi na ako naging katulad ng dati. Mga kapatid, nakaramdam ako ng matinding kapayapaan. Babasahin ko ang talatang ito at bibigyan ng maikling paliwanag, kaya kakausapin ka ng Espiritu Santo. Amen? Pero bago tayo magsimula, gusto ko talaga na mag-subscribe ka dito sa aking channel. I-click mo lang ang pulang button na nasa ibaba ng video, mag-subscribe ka. Bibigyan kita ng kaunting oras para pumunta ka doon. I-click mo ang button na yon. Sa tabi nito, lalabas ang isang kampanilya. Napakahalaga na i-click mo ang kampanyilyang yon at piliin ang opsyong lahat. Dahil sa ganitong paraan, mo lang matatanggap ang mga notification ng mga video tuwing magpo-post ako. Ayos ba? Kaya tara na mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang isang talata na nasa Marcos Kabanata 4 mula talata 35 kung saan makikita natin si Jesus na pinapakalma ang bagyo, pero may isang napakahalagang detalye dito na hindi natin napapansin at gusto kong. Quero ler com você, olha o que diz. Nang gabing iyon, sinabi niya sa mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Iniwan nila ang karamihan at isinama siya sa bangka ng gayon na lamang. May iba pa mga bangka na sumama rin sa kanya. Biglang bumugso ang malakas na hangin at ang mga alon ay bumangga sa bangka, kaya't ito ay halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog sa hulihan ng bangka, ang ulo ay nasa unan. Ginising siya ng mga alagad at sumigaw, "Guro, wala ka bang pakialam na mamamatay na tayo?" Bumamon siya, pinagalitan ng hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka, kumalma ka." Tumigil ang hangin at naging tahimik. Tinanong niyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Natakot sila at nagtanong, "Sino kaya ito na pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Amen, kaluwalhatian sa Diyos. Sa tingin ko, napakaganda ng talatang ito. At tulad ng sinabi ko sa inyo, nasa isang prayer vigil ako, biglang pumasok ang binata na may hawak na Biblia at binanggit ang talatang ito. Sinabi niya, "Tingnan mo, ipinakita ng Diyos sa akin na yung gabi na may isang tao sa ganitong kalagayan. Natataranta ka dahil napakalakas ng mga bagyo, ang mga hangin ay dumarating laban sa iyong buhay at takot na takot kang mamatay." Mga kapatid, ganito ang buhay ko noon. Magulo ang lahat sa buhay ko, sobrang wala akong kapayapaan. Hindi ko alam ang mangyayari sa kinabukasan ko. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang buhay ko, kailangan ng buhay ko ng katahimikan. Sabi ng lalaking ito, kung iaalay ko kay Jesus ang buhay ko, papatahimikin niya ang bagyo sa buhay ko. Mga kapatid, nanalangin ako noon at hiniling sa Panginoon na pumasok sa buhay ko. Doon ko unang naramdaman ang kapayapaang hindi ko pa naranasan dati. Mga kapatid, naramdaman ko ang napakalakas na presensya ng Diyos at ang pagpasok ng Espiritu Santo sa buhay ko noon. Bigla ko silang niyakap at sinabi, "Kasama ko ang Diyos." Pumasok si Jesus sa buhay ko. Sobrang saya ko mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ilang taon na rin, 'di ba? Hanggang ngayon, matatag pa rin ako sa paglalakbay ko at nais ko ring maranasan mo ang Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Ito ang pinakamagandang desisyon na pwede mong gawin. Amen? Mga kapatid, ang nais kong sabihin ay nasa talata 36. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat. Iniwan nila ang karamihan, isinama siya sa bangka sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na sumunod. Mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano ito ka-interesante. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo, tatawid tayo sa kabila. Kaya sumakay si Jesus sa mga bangka kasama ang mga disipulo at nagsimulang matulog si Jesus sa bangkang iyon. May detalye rito na bihirang mapansin. May iba pang bangka na kasabay nilang tumatawid. Biglang dumating ang malakas na bagyo ayon sa Biblia at natakot talaga sila. Sino ang matutumba?
Nung oras na yon, sumigaw ang mga disipulo, "Guro, hindi ba kayo nagmamalasakit na kami mamamatay?" Takot at desperado sila, mga kapatid. Pero dito natutunan ko ang isang napakahalagang bagay sa mga sandaling ito ng kalamidad, ang mga tao ay iniisip lang ang kanilang sarili. Ang mga tao, nakatuon lang sila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa pagprotekta ng kanilang sariling buhay. Sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa sariling buhay ay mawawala ang buhay na inilaan ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, kapag nanonood tayo ng mga pelikula tungkol sa katapusan ng panahon, katapusan ng mundo, nitong mga nakaraang araw, nanood ako ng pelikula sa Amazon. At nakakagulat kung gaano iniisip ng mga tao ang sarili lang nila. Kapag nagsisimula ng magwakas ang mundo, nakakagulat talaga. Kanya-kanyang takbo, lahat nagkakagulo. Lahat iniisip lang ang sarili nilang kaligtasan. Sa mga sandaling iyon, mga kapatid, nais ng Diyos na isipin natin ang kapwa dahil mahalaga sa Kanya ang mga tao. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kaya ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa sandaling ito natin na ipapakita si Jesus sa ating buhay kapag tumitingin tayo sa iba at iniisip ang kapwa. Habang namamatay si Jesus sa krus, tumingin siya sa mga kriminal sa tabi niya at ipinagdasal ang mga taong nasa harapan. Kaya mga kapatid, kailangan nating humingi ng malaking biyaya sa Diyos upang makita ang pangangailangan ng ating kapwa. Alam ko na, tayo ay nabubuhay sa panahon na mayroong kawalang katag sa buong mundo. Patuloy naghahanap ang mga tao ng pinakamahusay na lugar para mag-invest at kumita ng malaki. Pero mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, ang nais sabihin sa atin ng Panginoon na yon, ang pinakamagandang lugar, ang pinakamagandang paraan para i-invest mo ang iyong buhay ay sa mga tao. Amen. Ito ay ang pag-invest mo sa iyong kasal, ang pag-invest mo sa iyong mga empleyado, sa mga taong nagtatrabaho kasama mo, sa mga tao sa iyong ministeryo, mag-invest ka sa Pessoas e principalmente naquelas mga higit na nangangailangan. Sa mga taong ito, natin dapat ibinabalik ang ating atensyon. Dahil nakakatuwa na ang mga disipulo, sila lang talaga ang tunay na nakakakilala kay Jesus na alam kung sino si Jesus. Kahit dito sa huli, natakot sila at nantanong, sino ito na pati dagat at hangin sumusunod sa kanya? Pero ang totoo, nasaksihan na ng mga disipulo ang maraming himala, mismo si Kristo. falava diretamente com eles. Então, Sila lang ang mga taong nakakaalam kung sino si Jesus, na may kumpiyansa na si Jesus ay nasa kanilang bangka mismo. Isipin mo, si Jesus nasa bangka mo. Hindi kailanman lulubog ang bangka. Kahit dumating pa ang mga bagyo, kahit magtangkang bumangon ng dyablo, hindi kailanman lulubog ang bangka dahil ang Diyos mismo ay nandoon sa bangka. Kaya mga kapatid, iniisip ko, hindi ba dapat sinabi ng mga disipulo, Jesus, Guro, gumising ka, may iba pang mga bangka dito. Hindi ba kayo nag-aalala na baka mamatay kami? Nasanay kami at ang mga kasama sa ibang bangka ay maligtas din? Kaya mga kapatid, yun sana ang tama, pero madalas kapag may problema, iniisip lang natin ang sarili natin. At kaya gusto kong ibahagi ang mensaheng ito mga kapatid. Ang pinakamahusay na paraan upang mamuhay sa presensya ng Panginoon ay ang ituon ng ating mga mata sa ibang tao kung tunay nga tayong nasa Kanya. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili, tama? Iyan ang mensaheng nais kong iparating, itanim mo sa puso mo. Kapag may problema ka, tandaan mong may mas mabigat pang pinagdadaanan ng iba. Kapag nahihirapan ka, mahalagang puntahan ang mga lugar na may nagdurusa. Huwag kang magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung nahihirapan ka, pumunta sa ospital para makita ang sitwasyon doon. Pumunta ka sa sementeryo o makipagkita sa mga tao sa kalsada, makikita mong may mas mabigat silang pinagdadaanan. Totoo ito at maaring gamitin ka ng Diyos. May prinsipyo mga kapatid na kapag mapagbigay ka, ayon sa Kawikaan 11, uunlad ka at ang nagbibigay ng ginhawa sa iba ay makakatanggap din ng ginhawa. Naalala ko ang isang kwento na nagpapaliwanag sa talatang ito. Minsan, nagbasa ako ng librong Ang Apostol ng Duguang Mga Paa. Ikinukwento nito ang buhay ng Indiano na dating Hindu, isa sa pinakapaganong reliyon at tunay na nagbagong loob. Ginamit siya ng Diyos doon sa pamamagitan ng mga himala, isang kamangha-manghang libro ng patotoo ito. Naglakbay siya sa buong mundo at minsan nasa isang lugar siya. At sa lugar na yon, malakas ang pag-ulan ng nyebe, sobrang lamig. Nagsimula siyang maglakad sa nyebe nang biglang makita ang binatang nakahandusay at naisip niyang mamamatay ito.
At nung tinangka niyang tulungan, may isa pang binata na paparating sa likod niya at sinabi, "Tingnan mo, huwag mong gawin yan. Kapag huminto ka para tulungan ang taong yan, mamamatay ka rin. Dahil hindi ka makakarating sa kabila sa oras." Kaya mga kapatid, nanaig ang puso niya at naisip, hindi ko kayang iwan ang binatang ito na namamatay. Tutulungan ko siya kahit pareho pa kaming mamatay. Mga kapatid, ang nakakamangha ay naglakad sila at yung isang binata ay nauna ng malayo at mas mabilis siyang umusad. Habang papalapit sila sa unahan, napansin nilang isang maliit na itim na tuldok sa nyebe. At sa kanilang pagkabigla, yung binatang nasa nyebe ay yung binatang dumaan sa kanila. Hindi niya tinulungan yung nangangailangan. At ayon sa libro, ang dahilan kung bakit nabuhay yung apostol na yon, yung taong lingkod ng Diyos, ay dahil binuhat niya yung isa pang tao na nakahandusay doon na mamamatay na sana dahil ang init ng katawan ng tao ang nagligtas sa kanilang dalawa mula sa kamatayan. At yung isa namang makasarili, siya ang namatay. Mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng ganitong pusong tulad ni Kristo, pusong Kristiyano, mapagbigay, na laging tumitingin at nagmamalasakit sa kapwa. Tama ba? Sa tuwing dumadaan ka sa mga pagsubok, ito ang aral natin ngayon. Isipin mo na may iba ring dumadaan sa hirap at tutulungan ko sila at siguradong ang Diyos ang bahala sa'yo. Gaya ng sinabi ko, ito ang pinakamalaki at pinakamagandang investment. Kung gusto mong alagaan ka ng Diyos, isabuhay mo ang prinsipyong ito at hindi ka niya pababayaan. Amen? Magdasal tayo. Sana nagustuhan mo ang mensaheng ito. Mag-iwan ka ng komento. Mahalaga yan. Maraming hindi nanonood ng video dito mga kapatid. Nagbabasa lang sila ng komento. Baka walang saysay ang isusulat mo sa kanila, pero kung ilalagay mo na kinausap ka ng Diyos, grabe. Pinalakas ako ng panalangin na yon. Ito ang hihikayat sa iba na pakinggan ang mensahe at ang panalangin. Kaya, ipikit ang mata at magdasal tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, narito kami sa iyong presensya at nais ka naming pasalamatan Diyos para sa isa na namang sandali ng panalangin, isa na namang sandali para sa iyong salita. O aking Diyos, ilan sa amin ngayon ang dumadaan sa mga pagsubok? Ilan dito ngayon? Ama ko, may mga araw na nabubuhay sa kalungkutan, sa pagdurusa Ama, may pighati sa kaluluwa na parang hindi nakakayanin ng tao. Ngunit Panginoon, ako'y namamagitan para sa kanila. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, aking Diyos, dalhin mo ang iyong kapayapaan, dalhin mo ang iyong presensya. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng bigat na espiritual, pighati, depresyon, pagkabalisa at takot. Panginoon, pinapalitan namin ngayon ang takot ng pananampalataya at ilagay ito sa aming mga puso. Narito kami, humihiling sa iyo, Ama, tulungan mo kaming maglakad sa mundong ito, sa mundong puno ng kadiliman, sa mundong ito kung saan ayaw ng mga tao na tumulong sa kapwa. Ama, magsimula ka sa amin, ibangon mo kami sa henerasyong ito upang magmalasakit sa kapwa. Naniniwala ako na kung isa sa buhay namin ito, ikaw ang mag-aalaga sa amin. Madalas Ama, dahil sa survival instinct, sarili lang iniisip namin. Pero sinabi mo na dapat kaming magmahal. Na kami ay maghanap, na kami ay maghanap, na kami ay maghanap, maghanap, na kami ay maghanap ng lahat ng bagay. At dahil dito, Ama ko, hinihiling ko sa iyo, bigyan mo kami ng isang puso ng sumasamba, isang pusong nagmamahal, isang pusong naniniwala. O Diyos ko Ama, naniniwala akong ikaw ang tutugon sa aming pangangailangan. Hinihiling namin Ama, na turuan mo kaming sumunod sa iyong salita. Nawai maging katulad kami ng mabuting Samaritano, na kahit siya ay may pupuntahan, huminto siya para tulungan ang nangangailangan, ang taong nakahandusay sa tabi ng daan. O Panginoon, gamitin mo kami Ama sa buhay ng mga pulubi, ng mga nasa tabi ng daan at maging sa aming tahanan Panginoon. May mga taong naghihirap, madalas ang ating mga anak ay nananahimik lang, tahimik at hindi natin napapansin ang kanilang sakit at paghihirap. Panginoon, naway simula ngayon ay mamuhay kami para sa kapwa dahil ang hindi naglilingkod ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ama, tulungan mo kaming mamuhay ng bukas palad dahil sabi ng iyong salita na ang mapagbigay ay sasagana at ang nagbibigay ng ginhawa ay makakatanggap din ito. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Papuri sa Diyos. Alleluia!